Hello po mga ka-listeners, kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa ngayon, walang anumang uri ng karamdaman. So, sa vlog po natin ngayon, okay, katulad nung nauna kong vlog, sasagot na naman po tayo ng tanong ng aking mga minamahal na subscriber. Para lagi po tayo makapag-upload, kahit papano, ganitong mga topic, magagawa po natin yung pag-answering questions from the subscriber. Ngayon, ang napili ko pong tanong ay galing kay Sir Jojo Sabuco. Kung nanonood ka man, sir, eto na po yung kasagutan sa tanong mo po. Okay. Sabi po niya, ma'am, sana mapansin niyo po ako. Namamaga po ang kanang bayag ko. Tapos yung tamod ay may halong yellow na parang ihi. Ma'am, ano po ba ang dapat gawin? Yan, si Sir Jojo, kumusta po kayo? Sana ay maayos na po kayo ngayon. Ang pinanggalingan po nung comment niya ay nung napanood niya po yung video ko tungkol sa hematospermia, yung pagkakaroon po ng tugo sa semilya. So, ililink ko na lang po sa description yung video na yon para mapanood nyo rin po at magkaroon po kayo ng malawak na kaalaman tungkol dyan sa hematospermia. So, now, bago po ko mag-continue, disclaimer po muna tayo. Ako po ay isang nurse na nagbibigay ng mga health advice or health tips na makakatulong po sa kalusugan ng ninyo, mga minamahal ko po subscriber. At hindi po ako doktor. Ngayon, ang sasagutin ko po ngayon ay general information. So, kung nakakaranas po kayo ng pamamaga sa inyong mga ari, sa inyong bayag, okay? Lalo na dito sa tanong ni Sir Jojo, sa kanang bayag or by the way, ang scrotum po ay yun, dun po sa itlog ng mga lalaki, yung parang kulubot na balat na nagpoprotekta sa testicle ng mga lalaki, yun po yung scrotum. So, namamagay yung right scrotum. Okay, pagka nakaka-experience po kayo niyan at may halong kakaibang kulay ng semilya, katulad ng sinabi ko ni Sir, naninilaw yung kanyang semilya, kulay dilaw. So, kapag nakaka-experience po kayo ng pamamaga ng inyong mga bayag or paninilaw ng inyong mga semilya, huwag na po kayo magpatumpik-tumpik, magpakonsulta po kayo agad sa mga doktor para maging accurate diagnosis po. Sigurado po yung diagnosis po na ibibigay po sa inyo. Kasi syempre, ang gagawin ng doktor, magkakandak po sila ng iba't ibang test para makumpirma kung ano talaga yung pinagdadaanan mong karamdaman. So now, yung symptoms nyo po, Sir Jojo, na meron po kayong namamagang right scrotum at ganun din po ay naninilaw, madilaw yung inyong mga semilya, ay nag-i-indicate po ng medical attention nga po na kailangang ma-check up po kayo agad ng doktor. Ano po ba yung mga potential or posibleng dahilan ng pamamaga ng right scrotum tsaka paninilaw na semilya? Una po dyan, yung epididymitis. Kaya namamaga po yung epididymis po. Ang epididymis ay matatagpuan po sa bandang itaas or likuran ng inyong testicle. So, kapag may epididymitis, mamamaga po yan at makaka-experience po kayo ng kirot, masakit, at ganoon din po, nagkakaroon po ng pagbabago sa semilya, yung kulay na semilya. Pangalawang dahilan, baka may orchitis naman po kayo. Pagka sinabing orchitis, namamaga naman po yung mismong testicle. Okay? Yung gumagawa po ng mga sperm. Yung mismong itlog, namamaga. Okay po, maaaring dahil po sa infection. Okay, nakarating po yung infection dyan. Kapag nagkaroon po ng orchitis, mamamaga po yan at masakit. Magbabago rin po yung kulay ng semilya. Pangatlo, baka meron po kayong STI or sexually transmitted infection.
Katulad po ng gonorrhea, chlamydia. Ang mga sintomas po kasi niyan namamaga po yung inyong itlog, ganun din po, nagbabago yung kulay ng semilia. So, napakahalaga. Kung duda po kayo, meron po kayong unprotected na sexual contact, duda po kayo na yun yung dahilan, magpa-check up po kayo, magpa-test po kayo agad para makumpirma kung positive kayo sa ganitong STI. Ano pa? Pang-apat, prostatitis. Okay, pagka, ito naman po, namamagay yung prostate gland po ninyo, na isa ring nagiging dahilan para magbago po yung kulay ng inyong mga semilia at nakaka-experience din po kayo ng kirot. So, ulitin ko po, yung mga posibleng dahilan ng pamamaga ng scrotum or yung itlog or yung paninilaw ng inyong mga semilia. Una po sa lahat, epididymitis. Pangalawa, orchitis. Pangatlo, STI or STD. Pang-apat, prostatitis. Yan yung mga posibleng dahilan. Pero kaya napakahalaga po na magpa-check up po kayo agad sa inyong mga doktor. Hanapin nyo po yung mga urologist po natin, espesyalista po sa mga ganyang mga karamdaman. O kaya, yung mga general physician, okay, i-refer naman po kayo sa mga urologist. So, para makumpirma kung ano ba talaga yung dahilan. Kasi maraming posibleng dahilan kaya huwag kayong mahihiyang magpa-check up sa mga doktor. Marami kasing mga lalaki na hihiyang magpa-check up sa pag ganyan na yung nararamdaman nila. Pupunta na lang sila kapag ka sobrang sakit na or kapag ka talagang hindi na nila kaya. Doon pa lang sila pupunta. Mali pong kalakaran or kagawian yon. So, mas maganda, naramdaman kayong kakaiba, magpa-check up po kayo agad para maaga pa lang, maagapan na po yan at hindi lumala. Tsaka po dito sa pagbablog po natin ay hindi po ako magre-recommenda ng ganitong inumin mong gamot. Ganito yung lunas dyan, mali po yun. Kasi ang bawat mga nararamdaman po ng mga kalalakihan ay may appropriate na treatment. May akmang lunas po dyan. So, dapat talaga malaman muna natin ano ba yung dahilan. STI ba yan? Baka naman epididymitis yan. Iba-iba kasi yung lunas para dito sa ganitong iba't ibang uri ng sakit. Kaya magpa-check up po kayo agad sa mga doktor. At ingatan po natin ang ating kalusugan para magamit pa po natin ito sa pagsisilbi sa ating kapwa. Higit sa lahat, yan, makagawa po tayo ng mabuti. Okay? Prevention is better than cure. So, sana po i-like, share, and subscribe niyo po ang aking video. And see you on my next vlog. Bye-bye!